Siyempre, kung may magandang nangyari, ano naman yung pinakamalungkot? Siyempre. Ano yung mga iiwan mo ngayong 2025 na hindi mo na dapat dalhin sa 2026? Matagal. Yung long press. Ayun, hindi ba yung long press? Distribution muna ng pagkain. Ano? Intro muna. Intro ka na. Wala ka dyan. Marunong. Dito siya marunong mag-intro. So yun po mga ka-business. Ayun, marunong ka naman pala eh. Okay mga ka-business, today is December 30, sa a night before the year end. So, grabe daming sus Yeah. Ayun mga ka-business, nandito kami ngayon sa Eber Memorial Garden. Dapat mga ka-business, dun kami sa puntod ni Papa. Kaso may May mga tao mga ka-business. at sakop yung puntod ni Papa. Ayun ang mga nakatent. 3 days na lang po, death anniversary na ni Papa at malamang ganyan din po setup namin. Diba? Pero bago tayo pumunta doon, or ewan ko, ba't ba? May gagawin ba tayo? Oo po, kasi mga kabisas, dito lang yung napili naming place. That nga dun kami uupo. Nagdala pa siya ng mga upuan, di ba? Kasi gusto niyang, gusto namin dalawin. Bago matapos ng 2025. Kaso nga, ang nangyari, Ayan, may mga ibang bisita. mga tao. Tapos ayun, kasi mga kabisas, gumawa ko ng questions. Uy. Set of questions para sa aming dalawa. Wow. Bago matapos tong 2025. Nakakabaka naman. Di naman. Bago tayo kumain, pray muna tayo. Masalamat po ng marami sa mga ito mga pampaibasbasan. Patawad po sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain muna tayo mga ka-business. Ang in-order namin na ngayon aming favorite na McDonald's chicken fillet. Sensya na, medyo unhealthy pero masarap kasi ito eh. Opo. Tsaka ano mga kabis, wala pa kaming agahan tanghalian. Tapos time check tayo, 3:08 PM na po. Kain tayo. Kain po. Ito, chicken alaki. Sino may favorite na ito? Parang ang random mo, bigla kang gumawa ng ganyang question Bakit ako? Ba't di sila kuya? Tayong dalawa. Tayong dalawa. Okay kasi, baka masabihin ng mga viewers natin, sila kuya na lang lagi content natin. Wala, parang ang ganda lang kasi. Kain po. Lambot ng karto. Mga ka-business, comment nyo nga kung anong handa nyo. Mas pengay kami. Ang daming dumalaw ngayon dito, no? Ang dami pong bulaklak. Parang November 1 lang. Ano rin siguro to, dumalaw bago matapos ng taon. Nangos kasi sila aalis. Feel ko mamaya pa yan. Gusto ko antayin maalis sila eh. Hanggang 5 lang po kasi dito yung visiting hours. So kasi pumunta dun saglit. Kasi bukas busy na eh. Hindi naman tayo makakapunta dito eh. Kung hanggang mamaya pa sila, di sa January 2 na natin mapupuntahan yan, no? Bilis, no? Kaya nga eh. Alam niyo yun mga kabis, parang naging nostalgic or nag-relapse kami ng malala. Kagabi. Galing ako sa kanila kagabi. Nakawin na ako mga alauna ng madaling araw. Kwentuhan kami, 3 kami nung kapatid niya. Mga experiences. Ano ba nangyari nung araw na January 2. Tapos nakakatawa kasi yung part ni Babeng, si Jello, Yung kapatid ko po. Babeng na. sobrang nakakalungkot nung sa kanya. Alam niyo yun, kasi nung January 1 nun, mga ka-business, kwento ko na lang din. Siya, di ba, New Year. Tapos, galing siya sa mga kaibigan niya. Doon lang naman po sa street namin yun. Nakaugalian naman na po kasi namin na every year, pagtapos ng salubong, doon kami tumatambay sa labas, sa street lang po namin. Kami mga magkababata. Kasi Jalding kasi, hindi naman siya nagpuyat dahil may pasok pala kinabukasan nun eh. Hindi, January 1 pa yan. Oo nga. Hindi, December 31 pinag-uusapan natin yung babay. January 1. January 1 siya nagpuyat, diba? Sa inyo ako galing nun. January 1. Tapos umuwi na ako ng 3. Basta si Babeng kasi, basta galing siya sa mga kaibigan niya, mga ka-business. Tapos umuwi siya, umaga na. 7. Alas 7 ng umaga. Nagising ako nun mga kabis, January 1 ng 8 AM. Tapos tinanong ako ni Papa kung anong oras daw ako nakauwi galing sa kanila. Sabi ko 3.
Tapos sabi niya, yung kapatid ko raw anong oras umuwi. Sabi ko, hindi ko alam. Tapos sabi niya, pasaway daw kasi 7 AM na raw umuwi. Tapos tulog siya buong araw ng January 1. Oh, tulog siya. Tapos ano, pagdating ng January 2, Nagising na siya ng January 1 nang magagabi na kasi mag-church po siya nun. Diba? Tapos January 2, January 2, tulog siya ng maaga pa kasi mga alas 7. Ayan. Tulog pa siya. Tapos si Tito may pasok din. ang alam ko nga rin, maaga siya natulog ng January 1 eh. Kasi puyat. Tapos January 2, yun na. Tapos nagising na lang siya. Dami ng tawag sa cellphone niya. Oh, bali last kita niya kay Papa noong January 1 pa ng gabi. Tapos January 2, pagising na, wala na si Tito. Ayun, kung ako saan nangyari, parang hindi ako maniniwala. Parang nanaginip ako. Wala lang, fair lang namin. Ba't kami nagre-relapse? Siyempre, darating na naman yung gantong date. Alam nyo na, hindi naman makakalimutan eh. At never makakalimutan. And thank you sa mga nagbibigay ng comfort, ng simpatsya at na-appreciate po namin. At paglilinaw lang po no, dun sa mga comment ng nakaraang vlog ko kahapon. Naiinggit daw ako kasi kakasal na kasi si Papa Dins. Hindi po ako naiinggit dahil kakasal na si Papa Dins. Iba po yung pagkakaintindi ninyo, no? Ang kinaiinggitan ko is hindi naman sa inggit na negative mga ka-business. Huwag tayong mag-isip ng ganon. Inggit ako kasi gusto ko rin pangarap ko rin ng ganon. Yung ma-meet yung tatay sa tatay, nanay sa nanay, di ba? Yun yung isa sa mga pangarap ko. Yun nga, ang natupad kay Papa Dins. Pero hindi yung negative ha, mga ka-business. Hindi naman yung inggit na nagkaroon na ng, alam mo yun? Oo. Yung inggit na sama, ang pangit na. Hindi ganon. Huwag tayong ganon mga ka-business. Tsaka masaya nga ako kasi may ganon eh, di ba? Sa akin kasi hindi na siya mangyayari. Pero, wala tayong choice kundi maging okay, di ba? Though, maraming sabi, okay lang yan. Hindi siya okay, pero wala tayong choice kundi maging okay, di ba? May nag-comment nga doon na hindi nyo naman ginusto. Salamat sa nung comment na namin. Pero totoo naman, hindi naman natin alam, hindi naman natin buhay ng tao eh. Pero syempre, andun pa rin yung ano kayong imagination. Ano kayang mangyayari pag si Tito naman yung magkaharap si Papa? Ano kayang mangyayari pagka ganito na? Pag nag-usap no, kasi doon pa nga lang mga ka-business yung sa church, yung nagkamayan sila ni Tito. Grabe na yung saya niya noon. Grabe niya kunento sa amin yun. Baka nga pinagkalat niya pa sa work niya yun eh. Ganun kasi yun siya eh. Ano ba siya? OA maging masaya, ganun. Mababaw yung kaligayahan. Eh lalo na, nanonood siya ng ka-business na vlog. Simula 2020, pandemic pa. Tapos alam mo yung kinamayan siya nung pinuno ng Ay, naputol. Na-save mahal. Na-save naman. Naputol. Saan na ba ako? Pansin Papa ng mga kagwang. Talaga, simula pa nung una. Saan si Papa ng kagwang? Pati Tito. Si Papa, tsaka pati ng mga kagwang. Kaya nung time na nasa church, tuwang-tuwa siya. Pagka nakikita niya yung mga May times pa nga pag mag-church kami, tatanungin niya ako kung andun din daw ba si Tito. Ganun. Hindi ko alam pa, di ko kabisado yung Tito. Kaya yun mga ka-business, yun lang yung mga interaction nila. Pero yung ganyan na mga manhikan, sama siya, wala na. Tatanong ka na ba? Hindi, sige, kain ka muna. Sige, balikan ko kayo mamaya mga ka-business. Busin ko lang to. Ice cream. Sunday mga ka-business. Tapos na po kami kumain. Ano lang to? Fries na lang. Bakit? Lamig eh. Grabe magsubo ng ice cream eh. Sorry. Ano na mga kakaiba to? Pag kumakain siya ng ice cream, ang bilis. Parang hindi nilalamig yung bunganga. Ako kasi pag kumain ako kalating kutsara, ganyan. Tas Ako. ang bilis kong lamigin. Ikaw, punong-puno yung isang kutsara eh. Ano? Game na ba? Ano lang to mga ka-business? 6 questions. O game. Naputol. Ay, naku, kinakabahan ako. Over? Hindi mo ganun ka-scary. Baka maiyak ako dyan ah. Hindi naman. Nakita na ba akong umiyak sa camera? Ay, oo. Oo, diba? Kailan? Nalala ko ng birthday ni Kuya. Umiyak ka ba nun?
Habang tatalon-talon kami, tapos niyakapos ko yan. Kasi meron siyang Everest eh. Pangarap ng ano. Oo, okay. Tapos, ayan. Umiyak na nga pala ako sa camera, nakakaiyak. Ako rin eh, di ba? Nung Pero okay birthday lang. mo? Ayan. Kahiya. Sabi ni mama, ang ganda mo raw umiyak. Ay, oo. Sorry. Totoo mga kabis, ang ganda na umiyak. Ito Game. na. Unang Ano ba yan? tanong. Teka. Yung tanong ba na yan, ako lang sasagot o dalawa tayo? Dalawa tayo. Share tayo ng thoughts, ng experience. Sige. Ano kasi ito mga ka-business, parang ang sarap kasi balikan itong 2025 kahit hindi gano'n naging kaganda, di ba? Wala, parang ano lang, kung i-summarize mo yung taon natin. Sige. Interesting ba? Sige. Paano magulang ko masagot? Hindi, wala. Sige. Ito, unang tanong. Ah! Look, para sa atin naman itong dalawa. Anong pinakamagandang nangyari sa atin ngayong taon? Kahit sa'yo or sa akin. Sa'yo, akin, or sa atin dalawa. Pinakamaganda? Oo. Nangyari ngayong taon. Siguro Ikaw ba muna sagot? ikaw muna, sige. Para sa akin, ikaw consider kong maganda to, siguro yung nag-resign ako sa trabaho. Kasi hindi ko alam. Kasi alam ko kasi talaga yung gusto ko. Ayoko talaga magtrabaho sa corporate world. Kahit dati pa, hindi ko gusto. Siguro isa yon yung gandang nangyari sa akin. Ano ba? Tapos yung nag-build tayo ng business, kasama tayong kumikita, yung ganon. Ako din. Talaga ba? Hindi, isa sa mga pinamaganda yung nakasama kita sa business. Oo, kasi first time kong maglakad ng ganyan, BIR, DTI. Tapos yung alam mo yung parang inner child ko na ko siya. Nahihil mo. Nahihil ko kasi simula bata ako, gusto ko talaga magkaroon ng, alam mo yun, sariling business, ganun. Tsaka isa pa, yung this year, nakita ko si Mayon. Oo, isa rin yun. Ayan. Isa yun sa mga business at nakasama ko siya nung time na yun. Yung hindi lang basta nakita, hindi. Nakita ko rin at kasama ko pa siya. Yung Oo. buong buo talaga mga ka-business. Walang harang. Oo. Ako, pinakamaganda, yung naitawid natin yung taon na to. Na walang, alam mo yun, may nawalang isa pero wala nang sumunod. Alam mo yun, buong taon. Blessing pa rin. Blessing pa rin na natapos natin tong taon na to. Na yun, nakayari natin, nakayanan natin, ganun. Bakit? May tama ako, di ba? Tama ka talaga. Tsaka matapos ng taon na ako yung mahal mo. Oo naman. At sa maraming taon pa siya. Ayun, isa sa mga, ang dami kasi mga ganda mga business eh. Oo. Hindi lang tsaka buhat malakas kami. May blessing, may mga sumusuporta, may mga nagmamahal. Yan, mga gandang bagay na dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon Diyos. At isa pa, this year ay nakuha ko rin si Ranger. Ay, oo nga pala, 2025. Mga business, si Ranger. Ayan, naputol siya ulit. So, yun nga, isa sa mga highlight, no? May isa pa akong sinasabi kanina eh. Sige ka. Si Gio. 2024 yun si Gio. 2025 siya. Ay, oo nga, January 29 nga pala siya. 2025 siya mga kabisnes. Para kasi si Gio is naging happy pill ng lahat. Oo. Di ba? Para nagbibigay siya ng brightness sa mga tao. Brightness! Sunshine. Mga ganun. Ayun mga ka-business. Siguro, yun muna. Baka mamaya may maisip pa kami. Ganyan. May next ka pa? Siyempre, kung may magandang nangyari, ano naman yung pinakamalungkot? Siyempre, January 2. Yung malaking pagsubok ng 2025. January 2. Oo, January 2 talaga. January 2 hanggang 10. Yun yung mabigat sa akin eh. 10? Ba't 10? Di ba burol yun? Hanggang 7 lang si Papa. 7 lang ba? Oo. Hanggang 10 Tas gusto ko eh. Tas 8. Tas 8 nilibing si Papa. 8 ba siya? 8 nilibing. Kalimutan, parang 10 na sa isip ko. Basta yun. 10 yun yung nagbulinaw na tayo para magtapon ng mga Yan, kami mga ka-business. unwind. Yan. Ayun, maganda rin yun. Pero malungkot din. Pero yun nga, isa sa mga pinaka nakakalungkot yun. January 2 hanggang sa, kasi grabe kasi yung pinagdaanan ko nun.
namin dalawa. Kwento mo, nakwento na ba natin kung paano ka, Oh, nung ito kasi nalaman yun. mo yung araw na yun? Ano kasi yun? Alam ko na kwento ko na eh. Hindi ko Nung maalala. nasa BS pa tayo nun. Oh. Ano yan, January to Thursday, galing akong church. Tapos siya nasa work na nun, nag-commute lang siya. Tapos ako, galing church, syempre, tapos ng church, chat ko na siya. Kausap kami. Tapos, kwento pa nga tayo nun eh. Tapos may bigla siya nag-send ng picture ng isang lalaki na may mga, parang sa hospital. Tapos may nakatubo na siya dito. Ganyan. Tapos sabi ko, nagmura ako, sabi ko, ayun, GAGO kako. Sino yan kako? Tapos minura ko rin siya pabalik kasi Tapos sabi niya, si Papa yan, sabi niya. Tapos nung sinabi niya si Tito yun, ha kako, ano nangyari? Tapos pinalakas ko siya, sabi ko, maging okay din yan, ganyan. Tapos nagkwento rin siya na dati, inatake na rin daw si Tito dati, na naka-survive naman. Sana, hopefully, ganun lang din ulit ang mangyari. Oo, totoo yun. Alam nyo ba mga kabisnes, wala akong balak sana mag-leave sa work noon. Kat emergency leave na dapat yun. Kasi, ang nasa isip ko lang noon, baka tulad lang ng dati to, na inatake si Papa, tapos okay naman. Tapos dinaan ko lang naman sa panalangin. Kat nung nangyari yun this year, dinaan ko lang din sa panalangin na sana maging okay lang naman. Kaso yung nag-chat si Mama na biglang wala tapos na raw. Nung time na yun, sabi ko sunduin ko siya, punta natin si Tita sa ospital. Kasi nga, kailangan ni Tita ng kasama dun. Tapos, edi yun, di biyahe na ako. Habang bumabiyahe ako, mamaya tumawag siya ulit. Yung pagtawag niya, umiyak na siya. Sabi niya, wala na daw si Tito. Tapos, binaba niya uli yung call. Tapos, pasigaw ako nun. Sabi ko, ha? Sabi ko, bakit? Ganun siya. Yun naman talaga parang initial na reaction mo pag may ganun na balita, di ba? Una, mapapatanong ka muna talaga, di ba? Tapos nung pagkababa niya ng call, umiyak na rin ako. Tapos, ayun, nagpadala ako sa emosyon ko na nagmadali ako magmaneho nun. BS pen ako nun. Tapos, dumaan ako ng NLEX, tapos Balintawak, tapos EDSA. Tingnan ng EDSA, yung kahabaan ng bus lane. Dumaan ako ng bus lane. Pero hindi ako natikitan, hindi ako pinara. Siguro niloob na lang din. Wala rin akong NCAP kasi wala pa kasing NCAP nun. Walang enforcer. Diretso lang ako, naka-hazard lang ako, tapos bubusina ako. Tapos nakarating ako simula Caloocan hanggang San Juan ng 25 minutes. Yan. Tapos pagdating nun, umiyak na siya, bumaba siya. Tapos nag-NLEX uli kami, papunta na ng Karuhatan Medical Hospital. So yun nga, mga ka-business, continuation, naputol na naman. Pasensya na mga ka-business, every 4 minutes kasi siya napuputol. Ayan, pagdating namin ng Karuhatan, andun na si Tita. Yun yung pinakapangit na nangyari. Pinakapangit talaga. Pero sa ibang bagay parang wala naman. Wala. Kasi after nun, puro blessings na rin naman yung dumating eh. February, March, birthday ko. April, May, yun, umalis kami. Ngayon, June, July. May. Ano ba yun? Anong araw ba tayo umalis? September yun. Huh? September tayo nagmayon ng tour. September yun. Doon ako nag-live. September ba yun? Oo. Ano yung tour na, di ba tayo nag-tour nung April, May? Anong ganap nun? Wala. Normal day lang. Saan yung cellphone ko? Ba't iniisip ko April, May, basta yun yung pinakapangit na sa akin. Ikaw, anong pinakapangit? Wala, yun lang talaga eh. Yun lang talaga. Birthday pala ni Kuya is May. Pero yung hindi Everest. Hindi pala malis na. Uy, last year ang Everest. Oo nga pala. Hindi, sinabi ko lang birthday niya May. Okay. Oo nga, wala kang ganap nun. April Summer Blast. Yan, nanonood kami ng concert sa yun lang naman po mga ka-business. Wala naman na iba. Basta yun ang pinakapangit sa amin nangyari. January 2. Okay na, next question na tayo. Next question. Pangatlo. Ano yung decision natin this year na hindi pinagsisihan? At yung pinagsisihan? Pwedeng ikaw This yung sarili year? mo. Pwedeng sarili ko. Kaya natin. Ako, hindi ko pinagsisihan yung nag-resign ako.
Yun na. Talaga. Wala akong nararamdamang pagsisisi na sayang pala at pala Hindi mo ba nami-miss? Nami-miss ko yung mga ka-work ko na super ganun ko. Pero hindi ko Yung nami-miss work? yung trabaho. Hindi ko nami-miss yung trabaho. Kasi ayoko talaga. Parang alam niyo yung Ba't mga ano bang ka-business- nararamdaman mo pag nagtatrabaho ka? Hindi ako masaya. Hindi ako masaya sa ginagawa ko. At siguro alam naman ng iba dyan na kapag hindi ka masaya sa ginagawa mo, ang bigat sa loob gawin ng isang bagay, di ba? Parang alam mo yung pag pumapasok ka, parang gusto kong maiyak na. Parang, pasok na naman ako, ayoko na ako. Parang ganun. Kahit nung first job ko, ganun ang naramdaman ko. Wala akong maramdamang excitement sa ginagawa ko. Eh gusto ko kasi pag may ginagawa akong isang bagay, gusto ko yung gusto ko. Kasi naniniwala ako pag gusto mo yung isang bagay, maganda yung nagagawa mo, di ba, na performance mo. Eh, hindi Ano ko bang gusto mong gawin? ko. Yung hawak ko yung sarili kong oras. Ano pa? Ayun, yung hindi ako utusan sa... Hindi iba kasi di ba yung posisyon mo staff level, tapos Oo. print ka ng ganito, kunin mo yung parcel sa guard. Talaga? Gano'n, oo, pasuyo naman ako, bili kape sa 7-Eleven. Ano ka be? Parang gano'n, sabi ko, ba't gano'n? Xerox mo nga to. Paano kung sabihin ng iba na dapat dapat na maging mindset mo, stepping stone mo lang yan. Na lahat naman dumaan sa ganon. Oo, yun nga sinasabi sa akin. Pero, hindi ko na kasi nakikita yung sarili ko na mag-work ulit sa another corporate. Gusto mo talaga magnegosyo, ganon. Oo, gusto ko nga marami akong business. Okay lang kung 5 business yan. Okay, pahawak nyo sa akin lahat yan. Basta ikaw ang nag-handle. Gusto ko ako yung boss, gano'n. Ako yung nag-handle. Hawak ko oras ko. Though alam ko sinasabi ng iba, pag may sarili ka raw business, mas mahirap nga raw. Totoo naman eh. Eh, alam ko naman mag-enjoy ako dun. Ang sa bagay. May mga ganun talaga mga business. Hindi, yun ang isa sa mga yun nga, yung nag-start ako ng business. Yun yung isang decision na hindi ko pagsisisihan. Kasi yun eh, pangarap ko talaga yun. At isa pa, yun talaga yung laman ng puso ko. Kahit na hindi ganun kalakas, hindi araw-araw may delivers, hindi araw-araw. Kasi alam ko, lalago eh. Nabivision ko talaga na hindi lang to hanggang dito. Kasi eventually siguro as time goes by na basta hindi ako titigil, basta yun lang. Kasi lahat nandito na eh. Kisipagan mo na lang, gagawin mo na lang lahat makakaya mo para lumago. At yun, hindi ko pinagsisihan. At yung pinagsisihan ko siguro Ako wala wala akong pinagsisihan. Parang Ako parang wala maisip. sa 2025 wala naman. Wala sa 2024 meron. Sabihin ko ba? Ito kasi mga kabi, sabihin ko na lang kasi ito ay isa sa mga habang buhay kong dadalhin. Ay! Ito na lang. Dito mo Ano na ba lang yan? yan sagot sa isang tanong. Sige. Basta 2025 wala. 2025 wala. Ako wala. Sige. Sige, next na tayo. Number 4. Ano yung mga iiwan mo ngayong 2025 na hindi mo na dapat dalhin sa 2026? Gastos. Yeah, gastos at mga ganto. Ayan, example to. Sabi ko nga sa kanya kanina mga ka-business, sabi ko, mahal sulitin na natin to na nagka-fast food tayo kasi next year, ayoko na siyang dalhin. Hindi yung mga yung pag-tolerate kasi sa mga cravings. Oo, ayun. Kumbaga parang gusto ko 2026, matutunan mo nang sawayin yung sarili mo. Control, yun yung gusto kong Ganon. yun yung gusto kong iwan ngayon. 2025 at saka yung bad attitude sa akin Kasi aminado naman ako sa sarili ko. Hindi naman perfecto eh. Ako rin. Hindi naman perfecto na hindi naman sa sinasabi ko na 2026 may imperfect na ako. Hindi naman sa ganun. Kasi wala naman perfect na tao eh. Lahat yan may ugali, lahat yan may kanya-kanyang style ng pakikipag-usap, ng upbringing, 'di ba? Pero sa akin sa 2026, gusto kong maging calm. Yeah, practicein natin yung pagiging kalmado sa lahat ng bagay, pananalita, pag-iisip. Parang agree ka. Oo naman. Guilty ba? Hindi. No, guilty ka. Pinilit. Pinilit. Hindi, siguro dahil mga ka-business sa mga challenges ngayong taon.
bakit naging medyo hot-headed kami parehas. Na konting kibot lang, tataas na yung boses, ganyan. Pero after naman nun, nangingi na kami pasensya sa isa't isa. Pero hanggat maaari, alisin na namin yan. Kasi hindi siya nakakatulong. Imbis na may ma-improve kang point na dahil sumisigaw ka or tumataas yung boses mo. Hindi. Ano ba sabihin? Anong sasabihin ko? Naputol na naman kasi mga kabis, naiinis na ako. Hold up. Wait a minute. Ano yung mga iiwan mo ngayong 2025 na hindi mo na dapat dalhin sa 2026? Medyo hot-headed kami parehas. Konting kibot lang, tataas na yung boses, bad attitude. Naiinis na ako. Okay. Ayun, yung bad memories. Bad memories. Gusto ko na iwan dito. What do you... ganun. Yung mga pangit na nangyari na simula January hanggang December. Paano iwan? Di mo na ba maalala? Ganun? Hindi. I mean, ayoko na siyang dalhin in a way na naapektuhan pa rin yung araw-araw ko. Yung living natin. Ganun. Pero kasi mga times mga kabisis, pag may mga naalala, bigla ka na lang manghina. Oo, nakakatamad kumilos, ganun. Tapos Tas di makatulog. may times na parang gusto ko lang sa bahay, ganun. Gusto ko lang tumulala, ganun. Ayun yung gusto kong iwan. Yun. Like, dito ko na lang be, huwag ka na sumama doon. Like, gusto ko 2026, sobrang productive ng taon. Ganun. Ayun, ikaw. Yun nga yung mga pagkain na ganito, fast food. At saka yung pagiging magastos. Yan. Magastos. Kasi namin Pag pagdating nakita niyo yung tracker na, diba, sa vlog namin, may tracker kami. Pag nakita niyo, napakalaki ng percentage na ang gastos namin ay pagkain. puro pagkain. Kaya ito nga kami yung braso kung ganyan. Sa mga pagkain niya, yung mga ganyang Ayun, yung mga fries, andyan na yung chicken. Tapos may ganito pa. Coke. Pag ikaw, Sabay uminom. okay, iwan na natin to dito. May Coke Zero to mga ka-business. Ikaw, pag nag-aya ka next year, huwag kang magagalit sa akin. Ay, oo. Mga kabisas, abangan niyo po yung vlog namin next year. Healthy living na po kami. Sali kami sa mga marathon. Target lang to, target lang. Sali kami sa mga running marathon. Mga ganyan. Gusto kasi namin bago yung kasal nila Papa Dean sa ni Ate Jam is fit na yung namin, katawan namin. Wala nang malaking tiyan, walang naglalakihang braso. Kasi mga insecurities kasi namin yan. Namin insecure kami sa part na yan. Na, si ganito, ang ganda ng niya. Pero in a positive way. Hindi kami insecure na. No. Hindi naman po. Hindi. Ayun. Ano pa? Sige, next question. Eto, second to the last. Uy, sige, to the last na. Ano yung regret mo ngayon 2025 na habang buhay mong dadalhin? Yung nung time kasi na gusto kong mga close na si Tito. Siya yung nahihiya siya. Hindi, kaya mga ka-business, hindi ko siya pinapunta nun kasi sobrang gulo ng bahay, disaster. Yun lang. Sobrang babaw. Tapos, lagi pa siyang kung ano dahilan sinasabi niya. Mga aso kasi namin. Mga aso, ganyan. Sa akin wala namang problema yun. Na hindi ako nabigyan ng chance. Pero kung regret mo yun, syempre naging regret ko rin yun. Diba? Syempre naman. Dapat lang. Basta. Alam mo yung gusto ko sana, yung close kami ng papa niya, ganyan. Kasi upan nga siya diba? Hindi naman ako itatakwil ng papa mo Kaya malakas yung loob ko na pumunta ng bahay niya para nakausap ko si Tito. Kaya lang, nahihiya siya. Hindi ko naman din, sobra siyang sinisisi dahil hindi naman namin alam yung mangyayari. Diba? Hindi naman namin alam na ganito pala, na hindi na pala tatagal si Tito. Oo, yun nga rin ang pinaka-naiinis ako sa sarili ko mga kabisas. Kaya, gusto ko maging lesson sa'yo na kapag may opportunity na may mga ganito ganyan, i-grab natin kasi hindi mo natin alam mangyayari po kasi. Diba? Like, live your life to the fullest. Like, lahat ng gusto mo gawin mo kasi hindi mo naman na mauulit yan ngayong panahon, hindi mo naman na may babalik Like, sana pala ng panahon na ganito, ganyan. Yun naman isa sa mga regrets ko. Ako yan din, yung hindi nga kayo nabigyan ni Papa ng chance man lang na maging close. Hindi yung tulad ng closeness niyo ni Mama ngayon. Yun nga. Hindi man lang na-apply sa inyo ni Papa.
Kasi si Papa talaga, pinaka-fan na fan niya talaga, di ba? Tapos yung may imagine ko na ano kaya itsura ni Tito tsaka ni Papa pagka nagkasama na sila. Basta. So naiwan niya Ayun, regret ko rin talaga yung sayang yung tinakbo ng 2025 na wala siya. daming magandang nangyari niya. Oo, yung ang daming magandang nangyari na wala siya, hindi siya naging saksi doon. Pero yung iba kasi na naging yun din yung way para mangyari yung mga ibang bagay. Oo. Diba? Yun lang. Ikaw, Yun na. regret mo yan. Yun lang. Ang next question. Last question. Ikaw mga question mo ha. Pang ano yan ha, pang sentient. Mas maganda sana to nga kung nakaupo kami dun mga ka-business. Hindi pa sila maalis. Hindi pa sila. Parang feel namin hanggang 5 sila dyan. Oo. May pizza pa dumating, pengen kami. Naka-tent kasi sila eh. Sa pang pizza. Ito, last question. Ano ang pinaka-highlight ng 2025 mo? Highlight? Pinaka-highlight. Ano? Ako yung kay Papa lang din. Yung nangyari. Yun yung highlight Ayoko ng nun. buhay ko. At yung pangalawang highlight ko siguro, yung tuluyan ko ng nilisan ang corporate world. Highlight ng akin 2025. Ano kasi, sobrang dami kasing naganap ngayon 2025. Oo, parang ang random. Alam mo, parang sa panaginip ka, ang dami nangyari. Marami nangyari. Nagkumpisa sa pangit. Tapos, pagtapos nun, puro blessings na yung kasi dumating. Medyo maganda, hanggang sa naging maganda. Parang paunti-unti siya nagiging okay. At salamat sa Panginoong Diyos dahil naging ganun yung pangyayari. Na hindi tumagal yung isang buong taon na to na nagluluksa talaga tayo na sobra-sobra. Oo. Unlike sa iba, no, na hindi ko naman minamasama, na meron kasing ganung pangyayari na tumagal ng 2 taon, 3 taon. Oo, alam mo yung di na kumakain Yung masyado, ganon, sobrang- tulala, laging iyak ng iyak, yung wala na sa sarili, yung mga Oo, ganon. mga ganon. Buti hindi kami napunta sa ganon. Yun ay dahil sa tulong at awa ng Panginoong Diyos, no, mga kabisis, na yun nga, nagbigay siya ng kaaliwan. Hindi lang sa sambahayan namin, kundi lalong higit sa sambahayan nila Miss Jal na nakayanan Oo. na makatawid ng isang buong taon kahit na may pangit na nangyari. Oo. Para sa akin, itong 2025 ay punong-puno pa rin ng blessings. Oo. Sobrang dami. Kasi si Ranger dumating. Tapos ni Ranger pagtas ng birthday ko yun eh. April or May ata yun yung Ranger. Ito? Oo. July July ba? Ba't ka April May? April May kanina mo. Ayun nga, di July. Tapos pagkatapos nun, nag-ano tayo, anniversary, and then after the anniversary, yun na yung September. Nakapunta tayo sa mga pangarap natin lugar. Bicol, yung Kalangaman Island, 'di ba? Yung para bang nagginip kami na unti-unti binibigay sa amin ng Panginoong Diyos yung mga blessing na hinihiling namin noon na akala namin is hindi pa matutupad. Oo. Tapos pagtapos noon, birthday ni Mama, November, December, ito na, ang bilis, Oo nga. 'di ba? Pero masasabi ko, pinaka highlight kasi para sa akin is yung madadala ko siya habang buhay. Is yung makapag-start ng negosyo kasama ka. Isa yun sa mga pinaka talaga highlight. Kasi alam ko sa sarili ko na yun yung isang stepping stone. First step ng development, hindi lang para sa sarili ko, kundi as a couple sa ating dalawa. At madadala natin hanggang sa mag-asawa na tayo. Ayan. Pero masabi ko to 2025, punong-puno pa rin talaga ng blessings. Nagpapabala ng Panginoong Diyos na dapat. Ayun, yung mga ka-business na putol na naman. Sensyon na kayo. Ayun nga, sabi ko nga, highlight ko yung business. And ano lang yun, bukod tangi siya. Pero sobrang itong taon na to, maraming blessings. Sobra. Salamat sa Panginoong Diyos. No? Ikaw? Ako, highlight ko tong buong taon na to. Yung pag sinabi na sa buong buhay mo, ano yung pinaka-highlight ng taon ng buhay mo? 2025. Kasi pag sinabing 2025, ang daming nangyari eh. Diba? Pinaka-bungad. Roller coaster. Oo, parang pinaka-bungad talaga is yung, yun nga yung nangyari noong January. Ayun. Pag tinanong ako, anong pinaka-highlight kong taon? 2025.
Ayan na mga ka-business. Ano, tapos na ba yung mga tanong mo? Oo, yun lang. Outro na ako. Ikaw na Oo. mag-outro. Ikaw na. Ikaw na, dali. Try mo lang. Ayaw. Try mo lang. Ay! Tsaka na. Try mo lang. Kahit yung first. Hanggang dito na lang po mga ka-business. Iyan ah. Try mo na. Kaya mo naman pala. Sige na, para mabilis na. Dali na. Ang cute niya, naiiya pa rin hanggang ngayon. Isang taon na tayo nagbablog ah. Naalala ko lang, 2024 yun eh. Yung first time ko siyang ipakita sa camera, sa vlog. Yung sinundo kita sa work. The first day ko sa work. Nakakatawa. Sa daldal mo na doon. Naalala ko lang. Another highlight. Pero 2024 siya. So yun na mga ka-business, ako na mag-outro. Oo. Ikaw magsabi ng never say goodbye ah. Sige na! Sige. Deal yan ah. Ayun, mga ka-business, salamat ng marami sa pagsama sa akin. So yun na mga ka-business. Naputol na naman. At yun nga, wala kami ibang wish, kundi ay maraming blessings sa ating Oo. lahat. Hindi lang sa amin, kundi sa inyo rin mga ka-business na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa amin. At salamat ng marami sa mga hindi nagsasawa, sa mga nagtatanggol. Thank you so much po. At ayun, let's welcome 2026, a Happy New Year. No? Yeah. Ayun, salamat ng marami sa pagsama sa amin. At thank you rin sa mga questions mo. Yes, welcome. At ayun, na ano lang din, na nabuksan lang din yung isip ko na marami palang blessings. Hindi tayo dapat na mag-focus sa isang bagay or sa negative lang, na hindi pwedeng ma-overlap ng negative yung mga positive, diba? Oo naman. Ayun, salamat ng marami. And I love you so much. Love you so much. Kami pa rin mga ka-business hanggang 2026. Noong 2026 lang? 2027, 2028 hanggang 2099. Noong 3,000? Mga 3,000 pala. Sige, ayan. Ayan, never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Ay, ikaw magsabi nun. Bira. Hindi. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Ang cute mo ah.